Sobrang iconic ng opening scene na to na mangangalahati kayo. Tungkol ito sa isang grupo ng mga tao na nagliligtas ng mga barko na lumulubog na. Isang araw, may lalapit sa kanilang isang lalaki na magsasabing may natagpuan daw siyang isang malaking barko sa gitna ng dagat na nawawala pa since 1962. Palit ng malaking bayad, pumayag sila at pinuntahan nga nila yung barko na isang malaking pagkakamali. Sa pagsakay nila dito, sira-sira na nga to, puro kalawang, pero magugulat sila nang may makita silang mga kayamanan. Pero ang pagpaparty nila dahil nga mayaman na sila ay mahihinto nang isa-isa silang bawian ng buhay sa loob ng barkong ito. Sa mga susunod na oras, alamin nila kung ano nga ba yung nangyayari at paano nga ba sila makakaalis doon sa barko na yun bago pa sila tuluyang maubos. Title ng movie, Ghost Ship 2002. Kung napanood nyo na to, paniguradong parehas tayo ng reaction sa opening nito. Talagang magugulat ka. Alala ko pa nga nung bata ako, pinaglalaban ko pa na, bakit yung batang babae hindi nahati yung katawan niya, yung iba nga pinakita nahati yung mga binti at paa I mean okay pa sana kung hanggang dibdib pataas lang yung mga naputol Kasi yung iba hanggang baba, so paano siya nakailag? Ano yun, tumalon siya, nag-jumping rope siya pagdaan ng wire? Tapos sa mga favorite scene ko dito, yung nagpa-flashback na yung pinapakita kung ano yung nangyari sa may barko. Pinaghati-hati nga sila, pinagbebeng-beng, nilason, na nakakatakot nga yung scene, pero medyo cool din kasi yung tugtog. Be honest, yung nangyari sa may flashback, pwede siyang gawing movie on its own para siyang action, movie, thriller, suspense, supernatural na movie. May din yung twist dito na parang feeling ko, ito yung pinakaunang twist na napanood ko sa isang movie na parang nung bata ako iniisip ko pa na, may part 2 pa kaya to? For me, hindi naman masyadong predictable yung twist and yung pandagdag nila sa may dulo, okay din naman yon na mangyayari lang ulit, lalo na pinakita ulit yung lalaki na may daladala siyang ginto doon sa may bagong barko. So like the combinations of the characters here na iba-iba yung personality nila, so talagang matatandaan mo sila bawat isa. May supernatural element din tong movie na to na nagustuhan ko pa rin kahit hindi ako mahilig sa mga supernatural sa mga movies kasi nga unique naman yung pagkakapasok nito within the story. Siguro out of nowhere lang, medyo nakulangan ako sa backstory ng lalaking kumukuha ng mga kaluluwa, pero in some way na-explain naman nila, so siguro okay na rin yun. Siguro this is one of the best final girl movie na napanood ko kasi hindi nila finorce sa audience na babae to, babae yan. Kumbaga, it is what it is lang, and maganda naman yung pagkakasulat ng mga characters nila dito, lalo na siya. Is lang yung story, tuloy-tuloy lang with the proper pacing, pero siguro konting improvement sa CGI and story, and gagana pa rin to sa time natin ngayon. Puro sana mas na-explain lang yung connections nung gold and nung barko. Bakit importante yung dalawa na yon? Paano siya nakabalik sa may dulo? Yun lang naman, and overall, okay naman yung movie. Again, ang title, Ghost Ship, and ang torta rating ko ay 8.5 out of 10. Alala ko nung bata ako, dering-deri ako sa scene na to